Tumingin si Yang Gangming kay Yang Cheng, na nagulat din, at tumawa ng mapagbigay. Huwag mong isipin na ako, isang matanda, ay walang kahihiyang lumuluhod sa iyo. Ako ay lumuluhod sa iyo ngayon, hindi ang iyong lolo, hindi ang iyong nakatatanda, at hindi ang ilang retiradong matandang kadra. Ako ay lumuluhod sa iyo sa ngalan ng daan-daang miyembro ng pamilya Yang na naligtas dahil sa iyong sakripisyo. Ito ang utang ng pamilya Yang sa iyo. Bagamat wala akong matutubo sa pamamagitan ng pagluhod mag-isa, umaasa ako na ako'y mapanatag. Pagkatapos sabihin iyon, dahan-daang tumayo si Yang Gangming at ibinuga ang kanyang dibdib. Hindi niya naramdaman na nakakahiya ang pagluhod. Sa halip, mukhang relaxed siya. Sa tingin mo ba kikilalanan kita ng ganon-ganon lang? Hindi napigilan ni Yang Cheng na matawa. Umiling si Yang Gangming at same time na sinabi, hindi ko inaasahan na kikilalanan mo kami dahil lang sa lumuhad ako. Nasabi ko na bilang iyong lolo, bilang iyong nakatatanda, hindi ko naisip na kailangan kong lumuhad sa iyo. Kahit anong guilty ang nararamdaman ko, walang dahilan para lumuhad ako sa apo ko. Katulad nito, hayaan mo akong magsabi ng isang bagay na maaaring medyo sukdulan, ngunit sa palagay ko ito ay tama. Bilang isang magulang, hindi mo kailangang maawa sa iyong mga anak, dahil kung wala ang mga magulang, walang anak. Kahit hindi ka pinalaki ng mga magulang mo, sila ang nagsilang sa iyo. Kahit gaano pa kasakit ang dapat mong tiisin, hindi mabubura ang biyaya ng panganganak sa iyo. Bukod dito, ang kanilang orihinal na intensyon ay hindi para sa iyo na magdusa sa mundong ito. Kahit na ang pagpapasya nila na ipanganak ka sa oras na iyon ay isang malaking panganib. Maaari mong kamuhian sila, ngunit hindi mo maitatanggi na sila ang iyong mga magulang, at hindi mo maitatanggi na sila ang nagbigay sa iyo ng buhay. Walang sinabi si Yang Cheng. Sinubukan niyang pabulaanan, ngunit napagtanto niya na wala talaga siyang mahanap na dahilan para pabulaanan ang mga salita ni Yang Gangming. Marahil ay hindi pa niya tuluyang naputol ang nararamdaman niya para sa kanyang pamilya. Kung hindi, hindi niya sasabihin kay Go Zuohua na huwag hilingin sa kanya na gawin ito. Kung hindi, hindi sana siya nagpakita ng awa kay Yang Lai. Alam na alam ni Yang Cheng na bagamat tinawag siyang Diyos sa labas ng mundo, siya ay talagang tao lamang. Nagagawa lang niya ang ilang bagay na hindi kayang gawin ng mga ordinaryong tao, ngunit mayroon din siyang 7 emosyon at 6 na pagnanasa ng isang tao. Napakabata pa niya. Bagamat marami na siyang naranasan at medyo luma na ang kanyang puso, marami pa ring mga bagay na hindi niya masyadong mature sa emosyonal. Magmamahal ako ng iba, at masisiyahan ako sa pagmamahal ng iba. Katulad nito, ako ay mapupuot at magagalit. Minsan na niyang tinuruan si Tangtang na huwag masyadong seryosohin ang alitan sa pagitan ng mag-ina. Ang pagiging ina at pagiging anak ay isang magandang kapalaran. Sa malawak na mundo, sa walang bahid na universo, ang kanyang sakit at pagkabigo ay talagang wala. Gayunpaman, ang mga tao ay palaging sumasalungat sa kanilang sarili. Ang pagtuturo kay Tangtang ay isang bagay, ngunit paano magiging kasing simple ng pag-aaway ng mga magulang at mga anak ang kanyang sariling sitwasyon? Mukhang natapos na ni Yang Gangming ang gusto niyang sabihin. Sinenyasan niya ang matandang babae sa likod niya at lalabas na sana ng kwarto. Nang madaanan niya si Lin Ruoxi, nakangiting sinabi ni Yang Gangming, "Ruoxi, ikinalulungkot kong nagulat ka." Hindi. Ayos lang. Hindi rin alam ni Lin Ruoxi kung ano ang itatawag kay Yang Gangming. Logically speaking, sila ni Yang Cheng ay mag-asawa. Sa katunayan, dapat niyang ibuka ang kanyang bibig para tawagin siyang lolo, ngunit hindi niya magawa, kaya medyo naninigas ito. Lumingon si Yang Gangming at sinabi kay Yang Cheng na may habag, alam na ng nanay mo na anak ka niya. Mahigit 20 taon ka na niyang hinahanap at nagtayo ng napakaraming bahay ampunan para makabawi sa panghihinayang sa ang kanyang puso. Sa totoo lang, bilang biyenan, naaawa ako sa kanya. Gusto kanyang makita,
ngunit dahil sa ilang kadahilanan, ikinulong siya ni Pojen sa looban at hindi makalabas. Kahit na ako ang ama ni Pojen, hindi ako masyadong nagtatanong tungkol sa kanilang mga gawain. Kung ito ay maginhawa para sa iyo, umaasa ako na maaari kang pumunta at hayaan ang kaawa-awang babaeng iyon na makita ka. Siyempre, ito lang ang hiling ng isang matandang babae. Alam kong para sa'yo, baka masakit na makita sila, kaya hindi kita pipilitin. Pagkatapos noon, sabay na umalis sa study si Yang Gangming at ang matandang babae at bumaba. Hanggang sa marinig nila ang mga boses ni Inang Wang at Weilin na nagpaalam kay Yang Gangming ay dahan-daang lumingon si Yang Cheng, na nasa study. Tumingin si Lin Ruoxi sa walang ekspresyon na si Yang Cheng. Nais niyang sabihin ang isang bagay upang mapagan ang kapaligiran o aliwin si Yang Cheng, ngunit hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Sa huli, tahimik lang silang dalawa. Pagkaraan ng ilang sandali, ang mga labi ni Yang Chen ay kumurba sa isang mahinang ngiti. Ngumuso siya kay Lin Ruoxi at sinabing, "Hoy, babe, wala ka bang sasabihin sa asawa mo?" Nang makitang nagkukunwaring relax si Yang Cheng, hindi na siya tiningnan ni Lin Ruoxi ng malamig tulad ng dati. Seryosong tanong niya, "Anong gagawin mo? Anong ibig mong sabihin?" Tanong ni Yang Cheng. Ngayon lang, sinabi ni Old Master Yang na si MS. Go ay ikinulong ni Commander Yang. Ikaw ba ay, hindi natapos ni Lin Ruoxi ang kanyang pangungusap. Natatakot siya na magagalit ito kay Yang Cheng. Para sa ilang kadahilanan, mas mukhang okay si Yang Cheng, mas naramdaman niya na si Yang Cheng sa sandaling ito ay nakakatakot. Masyadong abnormal. Dahan-daang naglakad si Yang Chen papunta sa office chair ni Lin Ruoxi at umupo. Tinatamad na iniunat ang kanyang baywang, akala ko iba ang sasabihin mo. Mahal, hindi ko akalain na ang background ng asawa mo ay nasa antas ng pangkating prinsipe. Hindi mo ba naisip na kumikita ka? Mula sa iyong mapanganib na pamumuhunan. Kinindatan ni Yang Chen si Lin Ruoxi. Hindi pinansin ni Lin Ruoxi ang kanyang biro. Yang Cheng, huwag kang ganyan, okay. Alam kong malungkot ka talaga. Ano ang alam mo? Biglang umupo si Yang Cheng mula sa kanyang upuan. Sinunggaban niya si Lin Ruoxi at idiniin siya sa pader sa likod niya. Namutla ang magandang mukha ni Lin Ruoxi. Pakiramdam niya ay parang hayop si Yang Cheng, idiniin siya sa pader sa likod niya. Ang mukha ni Yang Cheng ay lumaki sa harap ng kanyang mga mata. First time niyang magmukhang mabangis. Napaka-bayulente. Ang kanyang mga mata ay umaagos na may malabong eskarlata na kulay, puno ng galit. Ang mga kamay ni Yang Cheng ay parang bakal na pader. Diniinan nila ang mga balikat ni Lin Ruoxi. Ang kanyang mainit na hininga ay nagwisik sa mukha ni Lin Ruoxi. Ang nakakatakot na aura ay nagparamdam kay Lin Ruoxi na parang may malaking bato na dumidiin sa kanyang dibdib, na nagpapahirap sa kanyang huminga. Ngunit kinagat ni Lin Ruoxi ang kanyang ibabang labi. Ginamit niya ang lahat ng lakas sa kanyang katawan para imulat ang kanyang mga mata. Tumingin siya kay Yang Cheng, para hindi madaig. Sa pagtingin sa walang humpay na kagandahan sa kanyang harapan, napangisi si Yang Cheng. Babae, alam mo ba kung ano ang pakiramdam ng kumain ng laman ng patay? Hayaan mo akong sabihin sa iyo. Ito ay halos kapareho ng pagkain ng hilaw na karne ng daga. O tama, tiyak na hindi ka magkakaroon ng pagkakataong kumain ng daga. Saka alam mo ba ang pakiramdam ng magpanggap na patay sa loob ng 3 araw at 3 gabi sa isang tambak ng mabahong bangkay? Hayaan mo akong sabihin sa iyo. May mga uod at ilang parang bulate. Ang mga ito ay ilang beses na mas mahaba kaysa sa mga earthworm. Magbubuti sila sa iyong ilong at lalabas sa iyong mga tainga. Alam mo ba kung ano ang pakiramdam na magkaroon ng higit sa 10 uri ng biochemical na gamot na ibinuhos sa iyong katawan at magamit bilang isang lab rat para sa mga eksperimento? Hayaan mo akong sabihin sa iyo. Ito ay tulad ng pagkakaroon ng hindi mabilang na mga kutsilyo na nagkakamot sa iyong laman. Bukod dito,
Ito ay patuloy na mag-scrape sa loob ng 1 linggo o kahit kalahating buwan. Alam mo ba, hindi nakapagpatuloy si Yang Cheng. Si Lin Ruoxi, naduguan ang mga mata, ay biglang hinalikan sa labi ni Yang Cheng. Naramdaman lamang ni Yang Cheng ang dalawang malamig at malambot na labi na naglalabas ng halimuyak ng jasmine. Hinarang nito ang lahat ng kanyang mga salita sa isang maalog at dominanteng paraan. Hinalikan siya ng pilit nitong babaeng ta. Nakabukas pa rin ang mga mata ni Lin Ruoxi. Nagtama ang kanilang mga mata, naglapat ang kanilang mga labi, at naglapat ang dulo ng kanilang ilong. Ang paghinga ni Lin Ruoxi ay napakabilis, na nagpapakita ng kaba at kaba sa kanyang puso. Ang matamis na amoy ay umasim sa isang iglap, nakalalasing si Yang Cheng. Ngunit kaagad pagkatapos, kitang-kita ni Yang Cheng na unti-unting naging basa at basa ang mga mata ni Lin Ruoxi. Ang basa at basa ay natipon at naging basa. Sa wakas, 2 linya ng malinaw na luha ang damaloy. Dahil masyadong marahas na humalik si Lin Ruoxi, mahigpit ding nagdikit ang kanilang mga pisngi, hindi nag-iiwan ng kahit isang puwang. Ramdam ni Yang Cheng na ang mga luha ni Lin Ruoxi ay talagang kumukulo sa pagitan ng kanilang mga pisngi. Pagkaraan ng mahabang panahon, nang makalimutan na ni Yang Cheng ang oras at kung nasaan siya, dahan-daang inilayo ni Lin Ruoxi ang kanyang mabulaklak na labi. Seryoso siya gaya ng dati. Siya ay kasing lamig ng yelo habang tahimik na tumingin kay Yang Cheng. Alam kong mahirap para sa iyo, at naranasan ko rin iyon. Nang airak ko ang utak ko at tinalikuran ang sarili kong buhay, naging makamandag akong alakdan na nagpoprotekta sa lahat ng iniwan ng lola ko. Gayunpaman, hindi kailanman ginampanan ng lalaking iyon ang kanyang mga responsibilidad bilang ama. Ginugol niya ang kanyang mga araw sa pag-inom at pagsasaya sa labas. Nakipag-ugnayan siya sa mga tagalabas para ay bully ako, hiyain, at bugbugin pa ako, gusto kong mamatay. Gusto kong mamatay kasama siya. Inisip ko lahat ng paraan para mawala siya o mapalaya ako dito. Kahit nabaliw siya, hindi ako naawa sa kanya. Naisip ko pa nga nabaliw siya, at napakadali na para sa kanya. Ngunit nang sabihin mo sa akin na siya ay namatay sa bahay baliwan, hinamak ko ang aking sarili at nalungkot. That night, I even prayed insanely na sana hindi siya mahirapan sa kabilang mundo. Ibinuka ni Lin Ruoxi ang kanyang mga labi at sinabing may luha sa kanyang mga mata. Ikaw ang nagbigay sa akin ng pagkakataong maging aking sarili, kaya't sana ay hindi ka matulad sa akin sa nakaraan, naghihintay na mamatay ang taong iyon at hindi magsisi. Upang makita siya noong siya ay nabubuhay pa. Baliw man siya, bale hindi niya ako kilala, basta mapuntahan ko siya, hindi ako malulungkot. Kahit na hindi mo matanggap ang taong iyon sa iyong puso. Sa mundong ito, ang mag-asawa ay maaaring maghiwalay, ang mga kaibigan ay maaaring magkita at maghiwalay, ang mga kasamahan ay maaaring magbago. Ang mga magulang at anak lamang, sa buhay at kamatayan. Unti-unting nagliwanag ang mga mata ni Yang Cheng. Sa pagtingin sa magandang babae sa kanyang harapan, unti-unting kumalma ang ekspresyon ni Yang Cheng. Kaagad, ngumiti si Yang Cheng at bumulong sa sarili, hindi nakakagulat na sinabi ng matandang lalaki na magandang bagay para sa isang babae na magbasa pa. Hindi malinaw na narinig ni Lin Ruoxi ang sinabi ni Yang Cheng. Kinusat niya ang malalaking mata sa pagkalito, ngunit nalilito siya. Sok! Biglang hinalikan ni Yang Cheng ang kaliwang pisngi ni Lin Ruoxi nang napakabilis ng kidlat. Gulat na bulalas ni Lin Ruoxi. Parang sinisip-sip ng suction cup ang kaliwang pisngi niya. Napakalambot, parang labi ko. Napabuntong hininga si Yang Chen sa paghanga. Kinagat niya ang labi niya at tumawa ng malakas. Inilayo niya ang kanyang katawan kay Lin Ruoxi at tumalikod para umalis sa study room. Si Lin Ruoxi ay napahiya, nainas, at medyo masaya. Nang makitang kakaalis lang ni Yang Cheng, malakas siyang nagtanong, saan ka pupunta? Ikanaway ni Yang Cheng ang kanyang kamay sa likod niya, asawa mo,
babayaran ko ang panghihinayang mo. Hindi mahalaga kung ito ay isang reunion o kung hindi nila maipagpatuloy ang kanilang relasyon bilang mag-ina, naramdaman ni Yang Chen na tama si Lin Ruoxi. Kung hindi niya ito nakilala kahit isang beses, baka hindi na niya makita ang babaeng iyon sa buhay na ito. Hindi maitatanggi ni Yang Chen ang pakikibaka sa kanyang puso. Dahil ito ang nangyari, dapat niyang gawin ang dapat niyang gawin ng mahinahon sa halip na magpanggap na malamig at hindi pinapansin ang pamilya Yang. Gayunpaman, ayon kay Yang Gongming, si Guo Zuohua ay na-ground ni Yang Pojen, at ang lokasyon ay ang compound ng militar ni Yang Pojen sa Zhonghai. Huwag nating isipin kung bakit pinigilan ni Yang Pojen si Guo Zuohua na makita siya. Hindi alam ni Yang Chen ang lugar, at hindi ito isang lugar na madali niyang makapasok. Ang tirahan ng Commander-in-Chief ng militar ay tiyak na isang national defense site na maraming checkpoints. Sa makatuwid, bago umalis, hiniling ni Yang Chen sa Sea Eagles na tulungan siyang mahanap ang address ng compound ng militar ni Yang Pojen. At pagkatapos ay ipinadala ito sa navigation system sa kanyang sasakyan sa pamamagitan ng satellite. Matapos ang halos isang oras na pagmamaneho, sa wakas ay dumating si Yang Chen sa lokasyong nakamarka sa navigation map. Ito ay isang suburb na medyo malapit sa maburol na lugar sa timog kanluran ng Zhonghai. Sa abot ng mata, maliban sa ilang matataas na tore ng komunikasyon, may mga walang katapusang burol. Taglamig noon, at ang mga bundok ay dilaw Atlanta. Ang mga halaman ay lumalaki, at ang larangan ng pangitain ay mas malawak. Binagalan ni Yang Chen ang kanyang bilis sa pagmamaneho at maingat na naghanap sa paligid. Nakakita siya ng residential area na binabantayan ng mga sundalo. Ang buong lugar ay isang bungalow na medyo antik ang disenyo, at ang kulay berde at gray ay mukhang simple at eleganteng. Ito ay matatagpuan sa paanan ng bundok, at ang paligid ay tila baog. Sa labas ng matatayog na pader, may ilang hanay ng mga military jeep at ilang transport truck. Inihatid ni Yang Chen ang sasakyan sa parking lot sa labas ng compound. Bumaba siya ng sasakyan at pinagmasdan ang mga gusaling umuokupa sa isang lugar na mas malaki kaysa sa nakikita nito sa malayo. Hulaan ni Yang Chen na dapat maraming sundalo sa loob. Maging technical personnel o armed personnel, dapat marami sa kanila ang nagtatrabaho o naka-duty dito. Kung hindi, sino ang maninirahan sa napakaraming bahay? Sa paglalakad patungo sa pasukan ng patio, dalawang magiting at matapang na batong leon ang inilagay sa magkabilang gilid ng pintuang bayan. Sa likod ng dalawang jade green na luhohan pines ay may dalawang sundalong nakasuot ng makapal na uniforme ng militar. Nang makita si Yang Chen na casual na naglalakad papunta sa pintuan, dalawang sundalo ang walang ekspresyon na nakatayo sa harap ni Yang Chen. Tumigil ka, sino ka? Sigaw ng isang sundalong may parisukat na mukha. Ngumiti si Yang Chen. Hinahanap ko ang iyong commander, at narito ako upang makilala ang isang tao. May nakikita ba ang bureau chief? Maaari kang pumasok, ngunit ipakita sa akin ang iyong pass. Seryosong sabi ng sundalo. Kumunat ang noo ni Yang Chen. Pumasa. Paano siya nagkaroon ng ganoong bagay? Wala bang nagsabi sa kanya? Yung matandang si Yang, sabi niya tingnan ko, pero hindi man lang ako binigyan ng pass. Paano ako papasok? Dapat ba akong umakyat sa pader? Ang pag-akyat sa pader ay katumbas ng pagpasok. Hindi ba't kailangan kong labanan ang mga sundalo sa loob sa pamamagitan ng puwersa? Hindi man ako natatakot, hindi naman worth it na lumipad sa granazone ng bala, di ba? Kung walang pass, walang makakapasok. Inikat ni Yang Chen ang kanyang mga labi at nag-isip ng mahabang panahon. Dumukot siya sa kanyang bulsa at kumuha ng isang pakete ng murang sigarilyo na nagkakahalaga ng 2 yuan. Walang ganang nilinggan niya ito at nakangiting inilagay sa harap ng 2 sundalo. Bro, pabor ka at papahinutin kita nitong 2 sigarilyo, okay? Nagkatinginan ang 2 sundalo at nakita ang parehong mensahe sa mga mata ng isa't isa.
May mali ba sa utak ng lalaking ito? Huwag mo nang subukang lumapit sa amin. Hindi kami hihitit ng mga sigarilyong ito, kaya huwag mo nang isipin na pumasok. Diretso ang mukha ng sundalo, pero dagdag pa niya sa puso. Paano mo ako susuhulan ng mga sigarilyo na nagkakahalaga ng ilang sentimo bawat isa? Mabilis na ibinalik ni Yang Cheng ang 2 sigarilyo sa bulsa ng kanyang pantalon. Napakamot siya ng ulo at may gustong sabihin, ngunit nakita niyang naiinip na inilagay ng 2 sundalo ang kanilang mga kamay sa kanilang mga rifle. Tapos ka na ba? Kung patuloy kang manggugulo ng ganito, may karapatan kaming barilin ka bilang isang especially iya. Pagbabanta ng sundalong kwadrado ang mukha. Mukhang nanlumo si Yang Cheng. Kailangan ko ba talagang pilitin ang pagpasok? Tanggalin ang grupong ito ng mga tao. Hindi naman ako pwedeng pumunta dito nang wala lang, di ba? Sa sandaling ito, dahan-daang huminto ang 2 itim na Audi A6 at isang A8 sedan sa gate ng compound. Lumingon si Yang Chen, at nakita ang 7 o 8 lalaki na nakasuot ng bodyguard-style suit. Maingat silang bumaba mula sa 2 A6, at pinalibutan ang A8 sa lahat ng 4 na panig. Pagkatapos, bumaba sa passenger seat ang isang matangkad at tuwid na binata, at binuksan ang pinto sa likuran. Bumaba mula sa kotse ang isang lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng kulay abong jacket. Natigilan si Yang Cheng. Hindi niya inaasahan na pupunta rin dito si Premier Ning Guangyao at ang kanyang anak na si Ning Gedong, nakakakilala lang niya 2 araw na ang nakakaraan. Pagkababa ni Ning Guangyao sa sasakyan, nakita na rin niya si Yang Cheng. Bahagyang kumunot ang noo niya at tila nalaman kung sino si Yang Cheng. Pagkatapos ay nagpakita siya ng magiliw na ngiti at naglakad papunta kay Yang Cheng sa ilalim ng proteksyon ng mga bodyguard. Tanong niya, taga Yulei International ka ba? Hindi inaasahan ni Yang Cheng na maaalala pa rin siya ni Ning Guangyao. Tila labis siyang nagmamalasakit kay Yulei. Noong araw na iyon, tumingin si Ning Guangyao at ang kanyang anak kay Lin Ruaxi nang may sigasig. Sariwa pa ito sa kanyang alaala. Maganda ang memorya ni Premier. Casual na sabi ni Yang Cheng. Walang gaanong impresyon si Ning Gedong kay Yang Cheng. Ngunit nang marinig niya na siya ay mula sa Yulei International, naisip kaagad ni Ning Gedong ang magandang figurang iyon. Tinanong niya si Yang Cheng, nag-iisa ka ba rito? O nandito rin ba ang General Lin mo? Walang pakialam si Ning Gedong kung bakit dumating si Yang Cheng. Naisipan muna niyang itanong kung nandito si Lin Ruaxi. Si Yang Cheng ay lihim na hindi nasisiyahan, ngunit hindi niya ito kayang i-cast sa harap ng lahat. Sinabi lang niya ng walang kabuluhan, ano ang kinalaman ng pagpunta ko rito sa ating General Lin? Kung ganoon bakit ka nandito? Sa wakas ay napagtanto ni Ning Gedong na mali ang tanong niya. Kahit na si Lin Ruaxi, hindi siya dapat pumunta sa labas ng compound ng militar. Bumantong hininga si Yang Cheng, gusto kong pumasok para maghanap ng tao, pero hindi nila ako pinapasok. Tumingin si Ning Guangyao sa kanyang anak na may komplikadong ekspresyon. Bumantong hininga siya at sinabing, sino ang hinahanap mo? Hinahanap ko si Commander Yang Pujian. To be exact, hinahanap ko ang asawa niya, sabi ni Yang Cheng. Medyo nagulat si Ning Guangyao, kilala mo si Commander Yang. Bakit mo hinahanap ang asawa niya? Anyway, it has something to do with my personal matters. Premier, why don't you do me a favor and ask them to let me in? Nakangiting sabi ni Yang Cheng. Nakita ni Ning Gedong na si Yang Cheng ay hindi kinakabahan sa harap ng kanyang ama at sa kanya. Bakas pa sa mukha niya ang bastos. Hindi komportable si Ning Gedong at bumantong hininga, bakit ko isasama ang isang taong may malikot na dila na tulad mo? Deserve mo bang pumasok sa ganyang lugar? Sino ka sa tingin mo? Gedong. Agad na pinatigil ni Ning Guangyao ang mga salita ni Ning Gedong at pinagsabihan, sino ang nagturo sa iyo na magsalita ng napakagapang? Medyo malamig ang mga mata ni Yang Cheng. Kung hindi dahil sa oras na pinigilan siya ni Ning Guangyao,
naramdaman ni Yang Cheng na aakyat siya at sinampal si Ning Gedong. Napagtanto din ni Ning Gedong na siya ay masyadong agresibo. Karaniwan, hindi siya kikilos ng ganito, ngunit iba si Yang Cheng sa harap niya sa iba. Karaniwan, ang sino mang kumausap sa kanya, kahit na ito ay isang ministro, ay kailangang magpakumbaba at mambabula siya. Ito ay hindi lamang dahil si Premier Ning Guangyao ay ang kanyang biolohikal na ama. Ngunit dahil din sa Yanjing, ang pamilyang Ning ay isa sa pinakamalakas na pamilya sa mga tuntunin ng kabuuang lakas. Ang bilang ng mga pamilya na maihahambing sa pamilyang Ning ay mabibilang sa isang banda. Sa makatuwid, si Ning Gedong, na nakasanayan ng maging superior sa iba mula pa noong bata pa siya, ay nakaramdam ng hindi balanse nang makilala niya si Yang Cheng na walang pakialam sa kanyang pagkakakilanlan at katayuan. Pagkatapos ng pagtuturo ni Ning Guangyao sa kanyang anak, mapaglaro siyang tumingin kay Yang Cheng at sinabing, "Nakakatuwa ka, binata. Maganda ang mood ko nang makita-kita ngayon, kaya tutulungan kita. Tingnan natin kung ano ang gagawin mo." "Gagawin ko sa loob, tatay." Gustong tumutol ni Ning Gedong, ngunit agad siyang tumahimik nang titigan siya ni Ning Guangyao. Pinandilatan lang niya ng masama si Yang Cheng. Si Yang Chen, sa kabilang banda, ay ganap na hindi pinansin ang gigolo. Nakangiting sinabi niya kay Ning Guangyao, "Salamat, Premier." Nang maglakad sila papunta sa pinto, naglabas ng pas ang isa sa mga bodyguard ni Ning Guangyao. Ito ay isang sertipiko na may nakalimbag na pambansang sagisag, at ipinakita ito sa dalawang sundalo. Matagal nang nakilala ng dalawang sundalo si Premier Ning Guangyao, ngunit dumaan pa rin sila sa nakagawiyang inspeksyon. Pagkatapos ay sumaludo sila at sumigaw, "Hello, Premier." Nakangiti ring sinalubong sila ni Ning Guangyao at sinabing, "Kilala ko ang binatang ito. Ipapasok ko siya." Ang dalawang sundalo ay tumingin kay Yang Cheng, na parang kontrabida na langgo sa tagumpay, at hinamak siya sa kanilang mga puso. Gayunpaman, hindi maganda para sa kanila na pabulaanan si Ning Guangyao, kaya pumayag lang sila. Matapos makapasok sa looban, napagtanto ni Yang Cheng na ang buong kompleks ng gusali ay talagang puno ng mga paikot-ikot, tulad ng isang malaking maze. Kung hindi dahil sa isang taong nangunguna, tinansya ni Yang Cheng na aabutin siya ng kahit kalahating oras para mahanap ang taong gusto niyang makita. Sa patnubay ng isang sundalo, sinundan ni Yang Cheng si Ning Guangyao at ang iba pa sa opisina ni Yang Pujian. Sa oras na ito, may naisip si Yang Cheng at tinanong si Ning Guangyao, "Premier, wala ka dito para sa isang inspeksyon, di ba?" Tumawa si Ning Guangyao, "Ito ay isang pribadong pagpupulong, hindi isang pampublikong opisina. Sa katunayan, kaibigan ko si Commander Yang at ang kanyang asawa sa loob ng maraming taon. Nakikita mo ang iyong asawa, ngunit maaaring hindi siya makita ng iyong asawa," ungol ni Yang Cheng. Hindi malinaw na narinig ni Ning Guangyao ang sinabi ni Yang Cheng. Ngunit hindi siya nagtanong dahil mula sa isang madilim na berdeng kahoy na pinto sa harapan nila, si Yang Pujian, na nakasuot ng beige vest, ay lumabas upang personal silang batiin. "Premier Ning, bilib talaga ako sa biglaang pagbisita mo, haha." Tawa ng tawa si Yang Pujian at iniabot ang kanyang kamay kay Ning Guangyao mula sa malayo. Tumayo si Yang Cheng sa tabi ni Ning Guangyao, ngunit tila hindi siya nakita. Si Ning Guangyao ay may masayang ekspresyon sa kanyang mukha, "Yang Pujian, ilang beses ko bang sinabi sa iyo na huwag mo akong tawaging ganyan sa isang pribadong pagpupulong? Sa tingin mo ba hindi ko alam na peke ang iyong mga salita? Hehe, Old Ning, naiintindihan mo ako. Gayunpaman, sa harap ng napakaraming sundalo, kailangan kitang bigyan ng mukha, tama?" sabi ni Yang Pujian. Hindi pinansin ni Ning Guangyao ang kanyang kagandahang loob. Bagamat mas maikli siya ng kalahating ulo. Casual pa rin niyang ipinatong ang kanyang kamay sa balikat ni Yang Pujian at may emosyong sinabi, "Ang huling pagkikita namin ay noong National People's Congress. Ilang buwan na ang lumipas ng napakabilis.
Kaming dalawang matandang magkaibigan, ito. Masasabing wala na tayong masyadong oras para magkita. Napakalaya ko araw-araw. Bilang sundalo, hanggat hindi ako lalaban, hindi ako magiging masyadong abala. Hindi tulad mo, araw-araw kang nagbibigay ng mga talumpati dito at doon, at kailangan mo pang pumunta at magpahayag. Your condolences. Wala kayong oras para magkita. Nakangiting sabi ni Yang Pujen. Hindi ka ba tatakbo para sa Politburo Standing Committee? Sa iyong mga kwalifikasyon, ang mahalal bilang isang pambansang pinuno ay isang tiyak na bagay. At that time, baka mas busy ka pa sa akin. Haha, kung ganoon ay kukunin ko ang iyong mga salita. Ang dalawang nasa katanghaliang gulang ay nakatayo sa pasilyo, sunod-sunod na nag-uusap. Si Ning Gedong at isang grupo ng mga bodyguard ay nakatayo sa likod ni Ning Guangyao. Hindi sila naglakas loob na gumawa ng tunog nang nag-uusap ang dalawang big shot. Alam ni Yang Cheng na nagpapanggap si Yang Pujen na hindi siya kilala, ngunit hindi siya nagalit. Pagkatapos ng lahat, hindi na kailangang pahirapan ang mga bagay para sa kanya, at hindi siya pumunta dito para sa kanya. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na magkakaroon ng ganoon kalapit na relasyon sina Ning Guangyao at Yang Pujen. Sa mga tuntunin ng edad, si Ning Guangyao ay dapat na mas matanda ng ilang taon kay Yang Pujen, ngunit walang gaanong pagkakaiba. Pagkatapos ng lahat, sa panahon na iyon, walang malinaw na paghahati ng mga henerasyon. Matapos mag-chat ang dalawang matandang magkaibigan sa loob ng 5 hanggang 6 na minuto. Itinuro ni Ning Guangyao si Yang Cheng at sinabing, sabi ng binata na ito ay pumunta siya upang makita kayo ni Zhu Hua. Kilala niyo ba ang isa't isa? Oh, tama, nasaan si Zhu Hua? Hindi na naiwasan ni Yang Pujen si Yang Cheng, na nakatayo sa tabi niya. Unti-unting nawala ang ngiti sa kanyang mukha, at mahinang sinabi niya, mahabang kwento. Matandang Ning, ikaw at ang aking pamangkin ay dapat na sumama sa aking mga bodyguard at uminom ng isang tasa ng mainit na tsaa. Si Zhu Hua ay hindi maganda ang pakiramdam, kaya maaari niyang hindi ako pupunta para makita ka ngayon. Hindi maganda ang pakiramdam. Ang makulong na parang preso at na-ground mo, syempre hindi ako mapakali. Ngumisi si Yang Cheng. Nagdilim ang mukha ni Yang Pujen. Anong kalokohan ang pinagsasabi mo? Grounded. Nagulat si Ning Guangyao. Anong ibig mong sabihin? Yang Pujen, na-ground mo si Zhu Hua. Huminga ng malalim si Yang Pujen at sinubukang pigilan ang kanyang galit. It's a private matter between us. Old Ning, hindi mo kailangang mag-alala tungkol dito. Paano ako hindi mag-aalala tungkol dito? Ikaw, Zhu Hua, at ako ay ilang dekada ng magkaibigan. Akala mo ba hindi ko alam ang ugali mo? Si Zhu Hua ay palaging banayad at hindi kailanman gagawa ng inisyatiba upang pukawin ang sinuman. Siya ay palaging masunurin sa iyo. Bakit mo siya ikulong ng walang dahilan? Nakasimangot si Ning Guangyao, puno ng pagtataka. Lalong naging pangit ang mukha ni Yang Pujen. Bakas ang galit sa kanyang mga mata, ngunit hindi siya sumabog. Ang tanging nasabi niya, napakakomplikado. Matandang Ning, hindi mo kailangang mag-alala tungkol dito. Aayusin ko ito sa binatang ito. Pagkatapos sabihin iyon, malamig na tumingin si Yang Pujen kay Yang Cheng at sinabing, sumama ka sa akin. Siyempre, hindi natatakot si Yang Cheng sa kanya. Hindi siya papayag na manipulahin niya ang sarili niya. Standing still, he said, I don't have anything to hide from you. Kung may sasabihin ka, sabihin mo na. Kung wala kang sasabihin, ako na mismo ang maghahanap. Kilala mo ba kung sino ang kausap mo? Sabi ni Yang Pujen sa malalim na boses. Kung sino ang kausap ko, depende sa ugali mo. Sinabi ni Yang Cheng nang walang kaunting konsesyon. Sa tingin mo ba hahayaan kitang gumala sa kampo ko ayon sa gusto mo? Ang mga mata ni Yang Pujen ay malapit nang bumuga ng apoy. Sa tingin mo ba hindi ako maglalakas loob na ikulong ka sa harap ni Premier Ning?
Pwede mong subukan. Ngumisi si Yang Cheng. Nakita ni Ning Guangyao na silang dalawa ay nakabunot ng mga punyal. Puno siya ng pagdududa at nagmamadaling sinubukang pigilan ang mga ito. Anong ginagawa niyong dalawa? Po Jen, sabihin sa akin ng malinaw, ano ang eksaktong nangyari? Ano ang relasyon ng binata sa iyo? Walang sinabi si Yang Po Jen. Tumingin lang siya kay Yang Cheng na may mabangis na ekspresyon. Pagkatapos ng lahat, siya ay isang commander. Ang kanyang mga kamay ay nabahiran din ng dugo ng hindi mabilang na mga kaaway. Sa sandaling ito, kapag siya ay galit, ang kanyang buong katawan ay bumangon na may mabangis na aura. Natense ang ilang bodyguard sa tabi ni Ning Guangyao. Walang takot na tiningnan ni Yang Cheng si Yang Po Jen. Ang lalaking nasa harapan niya ay tila mas ayaw siyang makita kaysa sa inaakala niya. Hindi rin alam ni Yang Cheng kung bakit siya nakaramdam ng pagtanggi. Malinaw, ikinulong niya si Guo Zuohua dahil sa pakiramdam na ito. Nang si Yang Cheng ay tamad na makipag-usap kay Yang Po Jen at nagplanong hanapin si Guo Zuohua mismo, narinig niya ang isang nagulat na boses ng babae na nagmumula sa kabilang dulo ng koridor. Yang Cheng. Lumingon si Yang Cheng at nakita si Guo Zuohua. Medyo magulo ang buhok niya at sobrang haggard ng mukha niya. Nakatayo siya doon na may luha sa kanyang mga mata. Emosyonal na nakatingin sa kanya. Hindi niya alam kung paano siya nabuhay ng mahigit isang araw. Kung ikukumpara noong nakita niya ito noon, tila may edad na ng ilang taon ang babaeng ito. Malungkot ang kanyang mukha, medyo lumubog ang kanyang mga mata, at medyo mapatla ang kanyang labi. Sa sandaling ito, nakatayo sa malamig na hangin, siya ay tulad ng isang lantang dahon sa huling bahagi ng taglagas na malalaglag anumang oras. Hindi lang si Yang Cheng, kundi sina Yang Po Jen, Ning Guangyao, at iba pa ay nagkaroon din ng iba't ibang ekspresyon nang makita nila si Guo Zuohua na ganito. Si Ning Guangyao, sa partikular, ay parang nakakita siya ng isang bagay na lubhang nakakatakot. Pagkatapos, bumangon ang galit sa kanyang mga mata, at tinitigan niya si Yang Po Jen ng mabangis. Malinaw, hindi siya nasisiyahan na pinahirapan ni Yang Po Jen si Guo Zuohua sa ganoong kalagayan. Gayunpaman, walang mood si Guo Zuohua na bigyang pansin ang sarili niyang sitwasyon. Hindi niya alintana na magulo pa rin ang buhok niya at pumulupot sa harap ng noo niya. Buong lakas siyang tumakbo patungo kay Yang Cheng. Sumimangot lang si Yang Cheng saglit, ngunit sa huli, hinayaan pa rin niya si Guo Zuohua na yakapin ang kanyang baywang, at ang buong katawan nila ay magkadikit. Napaiyak si Guo Zuohua sa tuwa. Niyakap niya ng mahigpit si Yang Cheng, at nakasandal ang ulo niya sa dibdib ni Yang Cheng. Patuloy siyang sumisigaw, "Anak! Anak! Anak ko! Sa wakas natagpuan ka na ni nanay." Kahit na ang kanyang mga salita ay masyadong malabo, ang ilang mga tao sa tabi nila narinig ito malinaw. Namumula ang mukha ni Yang Po Jen, at hindi siya umimik. Sina Ning Guangyao at Ning Gedong, mag-ama, ay nagulat sa una, at pagkatapos ay tumingin kay Yang Po Jen at Yang Cheng nang hindi makapaniwala. Anak ni Guo Zuohua. Tapos, mag-ama itong dalawa. Bagamat hindi nila naiintindihan ang nangyayari, at bakit biglang nagkaroon ng isa pang anak ang pamilya Yang, halatang hindi peke ang bagay na nasa harapan nila. Kung hindi, bakit itatago ni Yang Po Jen ang bagay na ito? Hindi alam ni Yang Cheng kung ano ang iniisip niya sa ngayon. Wala talagang laman ang isip niya. Hinayaan niyang umiyak ang babae sa kanyang mga bisig sa kanyang dibdib, hinayaan siyang yakapin siya, at tawagin siyang, "Yang Cheng, anak, anak." Ang kanyang boses ay napakapaus at mahina, ngunit ito ay parang isang malakas na martilyo, mabangis. Kumakabog sa kanyang puso. Malakas na tibok ng puso niya. Gayunpaman, kahit na napakasakit ng kanyang puso, napakainit ng pakiramdam ni Yang Cheng, na parang may unti-unting natutunaw. Ito ay isang bagay na hindi ko pa naramdaman noon. Naisip ni Yang Cheng sa kanyang puso. Ang mga personal na bodyguard ni Guo Zuohua, sina Little Wen at Little Li, ay tumakbo rin dito.
Pulang-pula ang mukha ng dalawang babaeng sundalo, at halatang nahihiya silang harapin si Yang Pojan, at hindi nila maiangat ang kanilang mga ulo. Sinulyapan ni Yang Pojan ang dalawang babae, sino ang nagpapahintulot sa inyo na palabasin si Madam? Nagkatinginan sina Little Wen at Little Lee, ngunit hindi sila nang ahas na magsalita. Ako iyon. Isang matandang boses ang nagmula sa may arko na pinto, at isang medyo mapanglo na si Yang Gangming, kasama ang matandang babae, ay muling lumitaw sa harap ng lahat. Yang Gang, si Ning Guangyao ay namangha, at yumoko mula sa malayo. Maging si Ning Gedong ay nakita agad ang taong dumating. Maging ang kanyang ama ay kailangang magbigay galang sa isang nakatatanda, kaya natural na kailangan din niyang yumoko. Ang galit sa mga mata ni Yang Pojan ay agad na napawi, at siya ay sumigaw ng hindi sinasadya, Ama. Ako ang nagpalabas kay Zuohua, at ako rin ang nagsabi sa kanya na narito si Yang Cheng para hanapin siya. Bumantong hininga si Yang Gangming, at naglakad sa harapan nila. Tumingin siya sa tulalang si Yang Pojan, na tila hindi makapaniwala, at sinabing, Pojan, napakalayo mo na sa pagkakataong ito. Gustong makita ni Zuohua ang kanyang biolohikal na anak, paano mo siya pakikitunguhan ng ganito? Pare, ako, gustong magpaliwanag ni Yang Pojan, ngunit alam niyang hindi pa ito ang oras. Bumantong hininga siya, at tumingin kay Ning Guangyao, nagulat na hindi siya makapagsalita, at ang mga mata ni Yang Pojan ay puno ng pag-aalala. Malinaw, ang bagay na ito ay narinig ni Ning Guangyao at ng iba pa, at nakaramdam siya ng kakilakilabot. Sa oras na ito, halos tapos na si Guo Zuohua sa pag-iyak. Bagamat hindi umimik si Yang Cheng, at tahimik lang siyang tumayo para umiyak siya, masayang ngumiti si Guo Zuohua. Hindi niya maiwasang haplasan ang mga pisngi ni Yang Cheng, at tumingin sa walang pakialam at walang ekspresyon na mukha ni Yang Cheng, na para bang siya ay nalilibugan. Yang Cheng, salamat sa pagpunta mo para hanapin ako. I'm really happy that you're willing to see me. Kahit mamatay ako ngayon, hindi ako magsisisi. Bakit mo sinasabing mamatay? Ito ba ang dapat mong sabihin sa harap ng isang matandang tulad ko? Napangiti si Yang Gangming. At lumingon kay Ning Guangyao at sinabing, Premier Ning, ang matandang ito ay may kinalaman sa mga usapin ng pamilya, iniisip ko kung maaari ba kayong umalis ng iyong anak sandali. Bagamat gustong malaman ni Ning Guangyao kung ano ang nangyayari, hindi siya nang ahas na baliwalain ang kahilingan ni Yang Gangming. Okay, Eunuch Yang, pagkatapos ay dadalhin ko muna sila sa opisina ng Defeating Armies. Pagkaalis ni Ning Guangyao kasama ang kanyang mga tao. Sa wakas ay naging ganap na tahimik ang walang laman na koridor, at iilan na lamang sa mga bodyguard ni Yang Pojan ang natira, na pinapanood ang lahat ng may tame time na ekspresyon. Tumingin si Yang Gangming sa kanyang anak, na puno ng pag-aalala, at pagkatapos ay tumingin kay Yang Cheng, na walang ekspresyon, at sinabing, Yang Cheng, dalhin mo ang iyong ina sa tinitirhan mo. Biglang iminulat ni Yang Pojan ang kanyang mga mata, at si Guo Zuohua ay napalingon din sa kanyang biyenan sa gulat. Ang mga mata ni Yang Cheng ay kumislap sa gulat. Pare, paano mo papayagan si Zuohua na sumama sa batang ito? Tanong ni Yang Pojan. Ipagpapatuloy mo bang ikulong si Zuohua na parang bilanggo? Malungkot na sinabi ni Yang Gangming, bukod dito, tiyak na gustong makita ni Zuohua si Yang Cheng. Tumingin si Guo Zuohua kay Yang Pojan na may pagkabigo at panlalamig sa kanyang mga mata. At pagkatapos ay tumingin sa nag-aalangan na si Yang Cheng, at marahang tumango, basta payag si Yang Cheng, syempre payag ako. Kung ayaw ni Yang Cheng, susundan kita pabalik kay Yanjing. Bakit ka babalik sa Yanjing? Napakahina mo, dapat kang magpahinga ng maayos dito sa Jiangnan. Ang mansyon sa Yanjing ay hindi nagkukulang ng manugang na tulad mo. Gusto ko pa ring lamingga-lingga dito ng iilan. Araw, sinabi ni Yang Gangming kay Yang Cheng, huwag kang masyadong mapangahas. Dahil nakapili ka na, huwag kang maging mapangahas. Hindi siya ibang tao, siya ang iyong ina. Siya ang iyong ina,
na nalungkot ako nang makita ka lang. Nanginig ang katawan ni Yang Cheng. Sa pagtingin sa malungkot at mahina ngunit masayang ngiti ni Go Zuohua sa kanyang harapan, bumantong hininga siya at tumango, alam ko, kaya ko siyang ibalik. Anyway, nandoon ang lahat sa silid. Hindi. Biglang sumigaw si Yang Pojen na nakataas ang kilay. Sa wakas ay hindi niya napigilan ang kanyang galit at sumigaw, Ama. Kahit na ito ang iyong desisyon, sa pagkakataong ito kailangan kong labanan ito. Matitiis kong makilala nila ang isa't isa, at matitiis ko rin na hayaan mong bumalik si Zuohua kay Yanjing. Ngunit hindi ko matitiis na pabayaan si Zuohua kasama ang batang ito. Ano ito? Ako, ang asawa, ay mamamatay. O mas mabababa ako sa batang ito na walang kinalaman sa Yang family sa loob ng mahigit 20 taon. Ang pagpapabalik sa kanya sa pamilya Yang ay isa ng malaking sakripisyo. Hanggang ngayon lagi niya akong kinokontra. Bakit ko pa siya papapasukin? Pojen. Huwag ka nang magsabi. Ama. Nakapagdesisyon na ako. Ang mga mata ni Yang Pojen ay nagpakita ng isang dampi ng determinasyon. Bigla siyang naglabas ng isang Type 54 pistol mula sa baywang ng isa niyang bodyguard at itinutok diretso sa puso ni Yang Cheng. Ngayon, kung maglakas loob kang kunin ang aking babae, wala akong pakialam kung damaloy ang dugo ko sa iyong katawan. Mas gugustuhin kong pretuhin ka bilang isang especially iya na pumasok sa kampo ng hukbo at pumatay sa iyo. Nang makitang si Yang Pojen ay talagang nakatutok ng baril kay Yang Cheng, si Go Zuohua ay parang galit na babaeng leopardo, na nakatayo sa harap ni Yang Cheng. Yang Pojen. Baliw ka ba? Si Yang Cheng ang biolohikal mong anak. Kahit na ang isang mabagsik na tigre ay hindi makakain ng kanyang mga anak. Mas masahol ka pa ba sa hayop? Animal. Naging berde ang mukha ni Yang Pojen, Zuohua. How dare you? Say na mas masahol pa ako sa hayop. Hindi ba? Hindi mo ako pinakita sa anak ko, nagparaya ako. Hindi mo ako pinayagang sumama sa anak ko, nagparaya ako. Pero bakit mo siya tinutukan ng baril? Kung gusto mo talagang bumaril, gamitin mo muna ang bala para tumagos sa puso ko. Masyado na akong nagigilty sa kanya na hindi ko siya kayang gantihan sa buhay na ito. Kung makakasama ko siya sa kanyang paglalakbay, maaari akong mamatay ng walang pagsisisi. Habang nagsasalita siya, ibinuka ni Go Zuohua ang kanyang mga braso at determinadong tumitig kay Yang Pojen. Tumingin si Yang Cheng sa babaeng nasa harapan niya, na ibinuka ang kanyang mga braso na parang tambo na umiindayog sa hangin, at ang kanyang puso ay nasa kaguluhan. Sa alaala ni Yang Cheng, may mga taong hamarang ng mga bala para sa kanya. Bumalik sa Hong Kong, si Mo Chani, na hindi alam ang kanyang lakas, ay nagsakripisyo ng kanyang sarili upang harangan ang mga bala para sa kanya. Iyon ay dahil sa pagmamahal ni Mo Chani sa kanya, na sumabog pagkatapos ng paulit-ulit na pakikibaka. Sa harap niya, handa rin si Go Zuohua na maging bala para sa kanya. Hindi rin niya alam ang lakas nito, ngunit ginawa niya ito ng walang pag-aalinlangan, pinoprotektahan siya ng kanyang baril. Ano iyon? Ang sulok ng bibig ni Yang Cheng ay tahimik na kumalat sa isang ngiti, tulad ng isang mainit na liwanag sa malalim na gabi ng taglamig. Sa wakas ay naging pangit ang mukha ni Yang Gangming, ngunit sa sobrang galit niya ay humihingal siya. Hindi siya makatayo at napaatras ng ilang hakbang. Buti na lang at kinakabahan siyang inalalayan ng matandang babae kaya hindi nahulog si Yang Gangming. Napatingin ang matandang lalaki sa kanyang anak na nakatutok ang kanyang baril kina Go Zuohua at Yang Cheng. Bakas sa kanyang mga mata ang pagkadismaya at awa, ngunit wala siyang sinabi para pigilan ang mga ito. Alam niyang matanda na siya para pigilan ang galit na galit niyang anak. Master, dapat ba natin silang pigilan? Ang matandang babae ay biglang tumingin kay Yang Gangming na may pag-aalala at nagtanong. Kumikislap ang mga mata ni Yang Gangming habang umihiling siya. Hindi na kailangan.
Kasabay nito, makahulugang tiningnan ni Yang Gangming si Yang Cheng. Kung totoo ang lahat, dapat ay maayos ang batang ito. Naisip ni Yang Gangming sa kanyang sarili. Ang galit ni Yang Pojen ay nasa tuktok nito. Nanginginig ang braso niya na hindi manginig kahit paalang na humawak ng rocket launcher habang hawak ang maliit na pistola sa kamay. Unti-unting namula ang mga mata ni Yang Pojen habang nagtanong sa paos na boses. Zuhua, pagkatapos ng napakaraming taon ng pagiging mag-asawa, hindi ba ito mapapantayan ng batang ito na biglang sumulpot ng wala sa oras? Hindi mo ba alam na kapag ginawa mo ito, masasayang lahat ng pinaghirapan ko dati? Malaking kawalan ang mararanasan ng ating Yang family. Ikaw, hindi mo ba alam kung para kanino ko ginagawa ang lahat ng ito? Ikaw, Yang Pojen, na walang pakialam sa relasyon natin sa loob ng maraming taon. Sapat na sa akin ang iyong pangangaral. Gusto ko lang panoorin ang aking anak na tumira at bumuo ng isang karera, at panoorin ang aking pamilya na muling magkasama sa kaligayahan. Ngunit ikaw ang sumasabotahe at humahadlang sa lahat. Kung para kanino mo ginagawa ang lahat ng ito, mas alam mo kaysa sa iba. Kailangan mo pa bang sabihin na ginagawa mo ang lahat ng ito para sa akin matapos akong gawing ganito? Tumingin si Guo Zuhua kay Yang Gangming nang may paghingi ng tawad. Biyenan, ako ay tumatakbo sa paligid para sa mga orphanage at foundation sa lahat ng mga taon na ito. Wala akong masyadong oras para alagaan ka. I'm very sorry. Salamat sa pagsang-ayon na payagan akong sumama kay Yang Cheng. Kapag natapos ko na ang aking tungkulin bilang isang ina, tiyak na pupunta ako sa iyong tabi at maglilingkod sa iyo. Pagkatapos magsalita ni Guo Zuhua, tumalikod siya at tinulak ang likod ni Yang Cheng. Yang Cheng, sa harap ka maglakad. Haharangyan ni nanay ang likod mo. Hindi siya maglalakas loob na barilin ka, huwag kang mag-alala. Sa pakikinig sa mga salita ni Guo Zuhua, mabigat ang puso ni Yang Cheng at ang kanyang emosyon ay hindi maipaliwanag na komplikado. I don't need a woman to block bullets for me, manliligaw man yan o nanay ko. Matapos mag-isip ng mahabang panahon, itinulak ni Yang Cheng si Guo Zuhua sa kanyang harapan, na tumambad sa kanyang likod sa baril ni Yang Pojen. Tuwang-tuwa si Guo Zuhua. Yang Cheng, ikaw. Tinawag mo akong ina. Tanggap mo naman ako diba? Hindi sumagot si Yang Cheng. Sa halip, hinawakan niya ang balikat ni Guo Zuhua mula sa likod at inalalayan siya na maglakad pabalik sa direksyon kung saan sila dumating. Alam ni Yang Cheng na sa oras na ito, lubos na umaasa si Guo Zuhua sa espiritong dala ng kanyang kasabikan. Kung hindi, hinimati siya dahil sa kahinaan. Sa pag-iisip tungkol dito, hindi siya kumain o uminom ng higit sa isang araw at dumanas ng pagpapahirap sa isip. Natuwa si Yang Cheng na nakinig siya sa payo ni Lin Ruoxi. Kung hindi siya dumating, malamang na-depress at mahina ang babaeng ito. Ang isang taong tulad ni Yang Pojen ay hindi ibaba ang ulo at aminin ang kanyang kasalanan dahil sa ganitong bagay. Mamaya, pumunta ka sa bahay ko at maligo ka. Tapos, mag-lunch ka. Dapat gutom ka na. Medyo malaki ang bahay. Nakita mo na. Hayaang mag-ayos si Nanay Wang ng isang silid para sa iyo. Maaari kang magpahinga sa angksan sandali. Mahinang sabi ni Yang Cheng. Ito ang unang pagkakataon na napakalapit niya sa kanyang biolohikal na ina. Hindi alam ni Yang Cheng kung paano magsalita, kaya maaari lamang niyang subukan na maging kalmado at sinsero hanggat maaari. Iniunat ni Guo Zuhua ang kanyang kamay upang panasan ang mga luhang hindi mapigilan. Masaya siyang ngumiti at may humihikbi na tono, well, I'll listen to you. I'll do whatever you say. Inaasahan talaga ni Guo Zuhua na bubuksan ni Yang Cheng ang kanyang bibig para tawagin siya. Ngunit sa sandaling ito, alam din niya na nagawang baliwalain ni Yang Cheng ang nakaraan at tanggapin siya. Nagsalita pa siya ng ganoong makonsiderasyon na mga salita, na isa ng malaking pagbabago sa impresyon nito sa kanya. Hindi niya inaasahan na matatanggap kaagad ni Yang Cheng ang kanyang ina,
na mahigit 20 taon na niyang hindi nakita. Nangangailangan ito ng labis na emosyonal na akumulasyon upang mapabuti ang kanilang relasyon. Ngunit naniniwala siya na hanggat handa si Yang Cheng na makita siya, darating ang araw na magiging maayos silang dalawa. Tumigil ka. Aalis ka ng ganon-ganon lang. Akala mo ba hindi ako maglalakas loob na bumaril? Nang makitang hindi siya sineseryoso ng mag-ina, namutla ang mukha ni Yang Pujen. Sa wakas ay tumigil ang kanyang mga braso sa panginginig, at na-unlock niya ang kaligtasan ng baril. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at umungol. Huminto sina Yang Cheng at Guo Zuohua sa kanilang landas. Nag-aalalang tumingin sa likod si Guo Zuohua. May gusto siyang sabihin, ngunit natalo siya ni Yang Cheng. Nandito ako nakatayo, at nasa kamay mo ang baril. Maglakas loob ka man na bumaril o hindi, hindi ako ang bahala, ikaw ang bahala. Pagkatapos nito, hiniling ni Yang Cheng kay Guo Zuohua na tumalikod, at nagpatuloy silang dalawa sa paglalakad palabas. Puno ng pag-aalala ang mukha ni Guo Zuohua. Batay sa kanyang pag-unawa kay Yang Pujen, alam niya na hindi magiging baliw si Yang Pujen para barilin at patayin si Yang Cheng. Ngunit, hindi niya ito matanggap kahit na tumama lang ang baril sa balat ni Yang Cheng. Gayunpaman, kalmado ang mukha ni Yang Cheng, at walang masabi si Guo Zuohua. Tahimik siyang nagdasal na sana ay walang gagawing katangahan si Yang Pujen. Kung hindi, ang kanilang kasal bilang mag-asawa ay tapos na. Gayunpaman, minaliit ni Guo Zuohua ang galit ni Yang Pujen. Nang makita niyang umalis si Guo Zuohua kasama si Yang Cheng nang hindi lumingon, naramdaman ni Yang Pujen na parang pinagtaksilan siya ng buong mundo. Ang sakit ng daan-daang milyong langgam na kumagat sa kanyang puso ay nagpalamig sa mga mata ni Yang Pujen. Sa kanyang isipan, lumitaw ang lahat ng pagmamahal, pagpaparaya, at sakripisyong ibinigay niya kay Guo Zuohua noong nakaraan. Sa pagtingin sa desisyon ni Guo Zuohua na umalis, hindi maintindihan ni Yang Pujen. Bakit? Siya ay nasa mataas na posisyon, at sa mga lalaking kasing edad niya, ilan ang maihahalin tulad sa kanya. Buong puso ang pakikitungo nito sa kanya. Ngunit ang totoo ay pinagsalitaan siya nito ng masama at gusto nitong makipaghiwalay sa kanya para sa isang binata na makakaapekto sa kanyang kinabukasan at sa kaunlaran ng kanyang pamilya. Dumaloy man ang dugo niya sa katawan ng binatang iyon, hindi niya maaga sa kanya ang babaeng pinakamamahal niya. Hindi na kayang kontrolin ng utak ni Yang Pujen ang kanyang katawan ng makatwiran. Ang galit na lumalabas sa kanya ay nagtulak sa kanyang daliri para hilahin ang gatilyo. Bang! Isang putok ng baril ang bumasag sa katahimikan sa koridor. Si Guo Zuohua, na naglalakad, ay nanginginig. Natigilan siya noong una, at pagkatapos ay nakaramdam siya ng matinding kirot sa kanyang puso. Kinilabutan siya. Yang Cheng. Nagmamadaling tumalikod si Guo Zuohua. Ang una niyang naisip ay si Yang Cheng ay binaril. Gayunpaman, si Yang Chen, na walang malasakit na ekspresyon, ay lumingon at ngumiti sa kanya. Matapos ang putok ng baril, napatulala si Yang Pujen, na kumalma matapos ang putok ng baril. Tinitigan niya ang likod ni Yang Cheng na parang nakakita ng multo. Bamuka ang bibig niya, pero hindi siya makapagsalita. Hindi lang si Yang Pujen, pati ang ibang mga bodyguard na nakatayo sa gilid ng kalsada ay pigil hininga din. Tumingin sila sa direksyon sa likod ni Yang Cheng na may kakaibang ekspresyon. Nagkatinginan si Yang Gangming at ang matandang babae at ngumiti. Tumanggaw sila bilang pagsang-ayon. Napansin ni Guo Zuohua na mukhang maayos si Yang Cheng. Hindi kaya tumpak ang pagbaril ni Yang Pujen. Paano kaya ito? Sa ganoong kalayuan, malamang na makatama siya ng langaw. Nang lumingon si Guo Zuohua na may kalituhan, sa wakas ay naunawaan niya kung bakit ang lahat ay nagpipigil ng hininga. Mga 3 talampakan sa likod ni Yang Chen, isang butil na parang gininto ang butil ang nasuspine sa hangin, na para bang ito ay naayos sa hangin, hindi gumagalaw kahit 1 pulgada. Bala ba yan? Ang bala na binaril kay Yang Cheng.
Ang isip ni Guo Zuohua ay nasa gulo. Tumingin siya kay Yang Cheng, pagkatapos ay kay Yang Pojen, at pagkatapos ay sa bala. Hindi siya nakaimik. Ang lahat ng ito ay kasing kakaiba ng isang sci-fi na pelikula. Ngunit ang mas kakaiba ay hindi pa ito tapos. Narinig niya ang mahinang buntong hininga ni Yang Chen sa tabi ng kanyang tainga, at ang bala na nakabitin sa hangin ay naging isang gintong tuwid na linya. Swoosh! Ding! Ang bala ay lumipad pabalik sa baril sa kamay ni Yang Pojen. Ang baril ay tinamaan ng bala, at ang puwersa ay napakalakas na ang baril ay lumipad mula sa kamay ni Yang Pojen. Ang tunog ng pagbabanggaan ng bakal at pagkuskus sa isa't isa ay gumising sa lahat mula sa kanilang pagkatulala. Iniisip ng lahat kung mali ba ang kanilang nakita, ngunit sinabi sa kanila ng baril sa lupa na iyon ang katotohanan. Ano ito? Ito ba ay isang superpower? Lumingon si Yang Cheng, at may mapanoksong ngiti sa kanyang mukha habang nakatingin kay Yang Pojen. May problema ako. Ayoko ng pinagbabantaan, at mas lalo akong nandidiri kapag may tumutok sa akin ng baril. Gayunpaman, sinabi sa akin ng matanda na may utang ako sa iyong panganganak sa akin, at hindi ako mahilig mangutang sa iba. Kaya nung tinutukan mo ako ng baril, hindi kita pinigilan. Kinuha ng puso ko ang bala, at itinuturing kong ibinabalik ko ang buhay ko sa iyo. Tungkol naman sa hindi mo ako kayang patayin, hindi ko problema, kundi sarili mong kakayahan. Sa kabuuan, wala kang kinalaman sa akin ngayon. Commander Yang, iminumungkahi ko na huwag mo akong tatokan ng baril sa susunod, at huwag kang gagawa o magsabi ng anumang bagay na hindi ako komportable. Kung hindi, ang bala na iyong nabaril ay hindi na lang makakaalis ng baril sa iyong kamay. Walang pakialam si Yang Cheng sa ekspresyon at damdamin ni Yang Pojen. Natapos na niya ang gusto niyang sabihin at gawin. Alam niya na kung muling kumilos si Yang Pojen, maaari niya itong patayin ng walang pag-aalinlangan. Walang makakapidyaw sa kanya. Hindi agad nakabawi si Guo Zuohua mula sa pagkabigla. Inalayan siya ni Yang Cheng, at dahan-dahan silang lumabas ng kampo ng militar. Ang kanyang isip ay napuno ng mahimalang galaw ni Yang Cheng ngayon. Tulala si Yang Pojen, pinapanood si Yang Cheng na dinadala si Guo Zuohua. Hindi na siya kumikibo, at walang nakakaalam kung natatakot siya o natutulala. Pojen, lumakad si Yang Gangming sa harap ni Yang Pojen at pagod na bamantong hininga. Huwag ka nang mataranta. Naghihintay pa si Premier Ning at ang iba pa. Bumalik ka na sa opisina. Ang pinto sa opisina ni Yang Pojen ay sarado na mula sa labas. Sa sandaling ito, sa buong silid, naroon lamang sina Yang Gangming, Yang Pojen, Ning Guangyao, at ang matandang babae na palaging hindi mapaghihiwalay kay Yang Gangming. Kahit ang biolohikal na anak ni Ning Guangyao, si Ning Gedong, ay walang karapatang makinig sa usapan ng mga taong ito dito. Umupo si Yang Gangming sa upuan na karaniwang pinagtatrabahuan ni Yang Pojen, habang si Yang Pojen at Ning Guangyao ay nakaupo sa mga upuang kahoy sa magkabilang gilid. Pagkaraan ng ilang sandali na pag-isipan, sinabi ni Yang Gangming, Premier Ning, ngayon ay isang usapin ng pamilya ng ating Yang family. Hindi ko dapat sinabi sa iyo, ngunit dahil narinig mo na ang ilan dito, at ang pamilya Ning at ang ating Yang. Magkaibigan ang pamilya, sasabihin ko sa iyo ang buong kwento. Ama, kumunat ang noo ni Yang Pojen. Hindi niya inaasahan na talagang aaminin ni Yang Gangming ang bagay, at direktang sasabihin sa kasalukuyang Premier Huaxia. Nakita ni Ning Guangyao ang kinakabahang mukha ni Yang Pojen at agad na sinabi, Elder Yang, originally, kung hindi mo ito binanggit, hindi ko na itatanong. Sa nakita at narinig ko ngayon. Hehe, may tiwala ako kay Premier. Casual na ngumiti si Yang Gangming. Pagkatapos, saglit niyang ikinwento ang bagay tungkol kay Yang Cheng noon. Matapos pakinggan ang kwento ni Yang Gangming, puno ng emosyon ang mukha ni Ning Guangyao. Noon. Kung hindi dahil sa iyo, Elder Yang.
Sa arena ng politika ng Huasia, matagal na itong gulo. Bagamat ang mga kontribusyon ni Elder Yang ay hindi nauunawaan ng mundo, ang aming grupo ng mga junior ay na-promote ninyong lahat. Kaya naman, pagkamatay ng aking ama, kahit ako ay nagtagumpay bilang pinuno ng pamilya Ning, iginagalang pa rin kita bilang aking guro. Ito rin ang dahilan kung bakit. Sa hindi inaasahang pagkakataon, bago umakyat si Old Master Yang sa posisyon, talagang may nangyaring walang magawa. Sa kabutihang palad, ang binatang iyon na nagngangalang Yang Cheng ay lumaki ng husto. Ito ay maaaring ituring na isang magandang gantimpala. Mayabang at nangingibabaw. Anong espesyal dun? Naiinis na sabi ni Yang Pujen. Army Destroyer. Nagbago ang ekspresyon ni Yang Gangming. Sa hinaharap, huwag mong guluhin si Yang Cheng. Hindi mo ba alam kung anong klaseng tao siya? Kinagat ni Yang Pujen ang kanyang mga ngipin at tumanggo. Bagamat galit na galit pa rin siya, alam niyang lumaki sa kakaibang paraan ang kanyang anak na mahigit 20 taon nang noalay sa kanya. Gayunpaman, gaano man siya katangi-tangi, hindi isang bagay na karapat-dapat na purihin kung salungat siya sa kanya. Ang inaalala ngayon ni Yang Pujen ay na pagkatapos ng insidente ngayon, may ilang abala na maglalantad nitong nakaraan at makakaapekto sa halalan sa loob ng 2 buwan. Kung nangyari iyon, ang lahat ng kanyang nakaraang pagsisikap ay magiging walang kabuluhan. Tila nakita ni Ning Guangyao ang mga pag-aalala ni Yang Pujen. Army Destroyer, tutulungan kita sa eleksyon sa loob ng 2 buwan. Natigilan si Yang Pujen. Hindi niya inaasahan na bigla itong sasabihin ni Ning Guangyao. Kung tutuusin, sikat ang lalaking ito sa pagiging walang kinikilingan. Hindi niya kailanman gagamitin ang kanyang impluwensya para tulungan ang sinuman. Sinabi ni Ning Guangyao, ang usapin ni Yang Cheng ay hindi dapat maging hadlang para sa iyo sa Politburo. Nakikita ng lahat ang hirap na ginawa mo sa lahat ng mga taon na ito. Hindi ka dapat nadadawat sa ganitong uri ng bagay. Natuwa si Yang Pujen. Hanggat handa si Ning Guangyao na tulungan siya, malaki ang tiwala niya. Gayunpaman, kahit na siya ay na-promote, ito ay dahil sa tulong ng lalaking ito. Kahit na siya ay na-promote sa isang pambansang pinuno, maaaring magsalita ang mga tao sa kanyang likuran. Hindi ba ako kasing galing niya? Si Ning Guangyao ay hindi isang taong may maraming libreng oras. Tiningnan niya ang oras at tumayo para umalis. Bago umalis, nag-alinlangan siya at mamulong kay Yang Pujen, Army Destroyer, humanap ng oras para makipagkasundo kay Zuhua. Siya ay isang mahirap na babae. Huwag hayaang malungkot siya sa lahat ng oras. Ibinaba ni Yang Pujen ang kanyang ulo at pumayag. Gayunpaman, walang nakakakita na may kakaibang liwanag na lumulutang sa mga mata ni Yang Pujen. Matapos paalisin si Ning Guangyao, lumingon si Yang Gangming kay Yang Pujen at sinabing, "Ikaw, sumama ka sa akin." Si Yang Pujen ay talagang maraming katanungan sa kanyang puso. Bakit sinira ng kanyang ama ang kanyang plano? Bakit siya pumanig kay Yang Cheng? Gusto niyang malaman ang higit pa tungkol sa background ni Yang Cheng. Bakit parang alam ng kanyang ama ang tungkol dito ngunit hindi sinabi sa kanya? May tinatago ba? Gaano kahalaga ang lihim ng militar na binanggit ni Lin Shiguo? Sinundan niya si Yang Gangming hanggang sa likod ng compound ng militar malapit sa paanan ng bundok. Pumasok si Yang Gangming sa isang bahay na tinitirhan niya sa buong taon. Mula sa isang mahogany cabinet, inilabas niya ang isang makapal na silk booklet na gawa sa kombinasyon ng purong sutla at balat ng tupa. Ang buong booklet ay tila napakaluma at mahirap makilala, ngunit ito ay maingat na napanatili at walang kahit isang bakas ng pinsala ang makikita. Nakita ni Yang Pujen ang makapal na booklet na ito at naningkit ang kanyang mga mata. Sumigaw siya ng hindi sinasadya, "Genealogy." Tama. Ito ang genealogy ng Yang family natin. Inilagay ni Yang Gangming ang Yang family genealogy sa bluestone table sa courtyard at maingat na binuksan ito. Sa madilaw-dilaw na mga pahina ng sutla.
Ang mga pangalan ng mga ninuno ng pamilya Yang, ang kanilang mga petsa ng kapanganakan at kamatayan, pati na rin ang mga simpleng tala ng talambuhay ay isinulat sa eleganteng kaligrapya. Mula sa mga kamag-anak ng emperador hanggang sa mga mangangalakal at mangangalakal, lahat sila ay pare-pareho. Habang binubuklat ni Yang Gongming ang booklet, sinabi niya, ang aming Yang family ay ipinasa ang genealogy na ito mula pa noong Tang at Song dynasties. Bagamat ito ay nasira ng ilang beses sa daan, nagawa naming mapanatili ang karamihan sa mga ito ng detalyado sa pamamagitan ng pagkopya. Sa genealogy na ito, karamihan sa ating mga ninuno ay mula sa pamilya Yang. Bagaman may mga pagkakataon na sila ay down at out, karamihan sa kanila ay mga elite na mahirap makuha sa bawat panahon. Ang pamilya Yang ay nagkaroon ng mahalagang papel sa halos bawat dinastiya sa nakalipas na daan-daang taon ng kasaysayan. Noong tinuturuan ako ng iyong lolo, sinabi niya sa akin, ang mga miyembro ng pamilya Yang, anuman ang kanilang kalagayan, ay dapat na itaguyod ang kaluwalhatian ng pamilya at gumawa ng mga bagay na angkop sa kanilang pagkakakilanlan bilang miyembro ng pamilya Yang. Noong bata ka pa, itinuro ko sa iyo ang parehong bagay. Noong panahon ng iyong lolo, ang ating Yang family ay inatake ng mga dayuhan at dumanas ng matinding pagkalugi. Masasabing mahigit kalahati ng ating foundation ang nasira sa isang araw. Ngunit ang iyong lolo, na umaasa sa gulugad ng pamilya Yang at ang ideya ng pagprotekta sa kaluwalhatian ng pamilya kahit na ang kabayaran ng kanyang buhay. Sa wakas ay nabawi ang dakilang prestihiyo sa proseso ng pagtataboy sa mga dayuhang mananakop. Umaasa din ang pamilya naming Yang sa lolo mo at sa tatay ko para magkaroon ng kapital para buhayin. Hindi ko pa naramdaman na napakaganda ng ginawa ko noon. Kung ikukumpara sa aking ama at sa iyong lolo, maituturing lamang akong isang maswerteng bastard na pinalad at umasa sa kaluwalhatian ng Yang clan upang umangat sa tuktok at ipakita ang aking mga kakayahan. Sa pagsasalita hanggang sa puntong ito, sinulyapan ni Yang Gongming si Yang Pojen at same time na sinabi, Pojen, kahit anong uri ng sitwasyon ang kinakaharap mo, anong uri ng hamon ang kinakaharap mo, tagumpay man ito o kabiguan, hindi ito nangangahulugan anumang bagay. Dapat mong tandaan na ikaw ay isang inapo ng pamilya Yang. Ang kailangan mong gawin ay naaayon sa kaluwalhatian ng pamilya Yang at iyong pagkakakilanlan. Mataas man ang posisyon mo o katamtaman ang buhay, huwag kang mawalan ng loob. Sa ganitong paraan, pagkatapos ng 100 taon, ang ating mga pangalan ay mauukit ng malalim sa aklat ng genealogy na ito. Tiningnan ni Yang Pojen ang Bluestone Table at ang genealogy book na nakaukit ng kaluwalhatian ng hindi mabilang na mga ninuno. Ang kanyang mga mata ay nagningning at ang kanyang espiritu ay lubos na umangat. Pare, naiintindihan ko. Siguradong hindi ako magdadala ng kahihiyan sa karangalan ng pamilya. Kumunat ang noo ni Yang Gongming. Nang makita ang medyo panatikong ekspresyon ng kanyang anak, muli siyang nagtanong, naiintindihan mo ba talaga kung ano ang kaluwalhatian ng pamilya? Oo, naiintindihan ko. Napabuntong hininga si Yang Gongming at ngumiti. Since you understand, you can go back to your work. Just take it that I have wasted your time by talking nonsense. Salamat sa mga turo mo, Ama. Yumuko si Yang Pojen, tumalikod at naglakad palayo. Hinaplos ng bahagyang lantang kamay ni Yang Gongming ang 4 na dark golden words na, Yang Family Genealogy. Parang kinakausap niya ang sarili niya, naiintindihan mo ba talaga? Sa sandaling ito, inaliw siya ng matandang babae na tahimik na nakatayo sa likod ni Yang Gongming, Guro, hindi mo mapipilit ang mga bagay-bagay. Lahat ay may kanya-kanyang hangarin. Hehe, tama. Lahat ay may kanya-kanyang adhikain, ngumiti si Yang Gongming. Tila may naisip siya at nagtanong, Sunny Ang, ano sa tingin mo ang mga kakayahan ni Yang Cheng? Nang makita ang umaasang hitsura sa mukha ni Yang Gongming, ang matandang babae na tinawag na Zanyang, ay ngumiti at sinabing, ang pinag-uusapan mo ba ay ang martial arts ni Yang Master Chen? Tama.
Kung hinuhusgahan mula sa kanyang kamay ngayon lang, ang kanyang inner force cultivation base ay dapat na napakataas. Ngumiti si Yang Gangming. Tama ang impormasyong ibinigay ni Lin Shiguo. Siyempre naman, isang mainit na ngiti ang sumilay sa kulubot na mukha ni Sunny Ang. Sa edad ni Young Master Chen, upang makultivate sa ganitong antas ng panloob na puwersa ng Xian Tian Full Cycle, ang matandang babae na ito ay lubos na nabigla. Kahit si Song Tianxing ay walang ganoong talento noon. Ayon sa aking mga kalkulasyon, nakatakdang gawin ni Young Master Chen ang hakbang na iyon. Tingnan natin kung maabot niya mismo ang threshold na iyon. Ang ekspresyon ni Yang Gangming ay naging solemna, at siya ay tuwang-tuwa. Talaga. Ang batang iyon, Yang Cheng, maabot ba niya ang threshold na iyon? Nililinang ni Young Master Chen ang Endless Resolve Restoration Scripture ng Mount Shu. Dapat ay natuklasan na niya na ang panloob na puwersa ng Endless Resolve Restoration Scripture sa ikasyam na antas ay nagbibigay sa kanya ng pakiramdam na napatigil sa kalagitnaan. Sa sandaling ang kanyang pag-unawa sa panloob na puwersa ay unti-unting lumalim. Makakatuklas siya ng isang ganap na bagong mundo, kumpiyansa na sabi ni Sunny Ang. Ha, masayang sabi ni Yang Gangming. Kapag dumating ang oras na iyon, ang batang iyon ay magdaranas ng matinding dagok. Pumutok. Bakit mo nasabi, guro? Tanong ni Sunny Ang. Napabuntong hininga si Yang Gangming. Dapat niyang isipin na nakatayo na siya sa tuktok ng mundo pagkatapos makuha ang mana ng Pluto, mula sa ibang bansa. Paano niya malalaman na palagi siyang langgam sa paningin ng iba? Nakita ko, tumanggaw si Sunny Ang. Nakapulupot ang mga braso nito sa bewang niya, at dalawang linya ang mga mata habang nakangiti.